kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisa ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamaang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulakan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at mga Fariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nila sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit tatakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang gabi kay Father Egay at sa mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang kapayapaan. Ulitin ko, sumainyo ang kapayapaan. Sabihin nyo sa katabi nyo, "Mahal ako ni Poong Nazareno." Sabihin nyo, sabihin nyo, "Mahal ako ni Poong Jesus Nazareno." Ulitin nyo. Tapos dagdagan nyo, "Inggit ka." Sabihin nyo, "Ay, sino na sa inyo ang nakaramdam na siya ay kinainggitan?" Pumalakpak ng malakas. Kala nyo lang yon. Kayo ang mga nainggit na. Unang-una sa lahat, dapat nating pakatandaan na ang pagmamahal ng Diyos ay walang kinikilingan. Ang pagmamahal ng Diyos ay para sa atin. Kung mahal ang katabi mo,
mahal ka rin ng Diyos. Kung mahal si Father Egay, mahal din ako ng Diyos. Hindi pwedeng kainggitan ang pagmamahal ni Lord. Amen? Sabihin nyo, hindi na ako maiinggit. Sabihin nyo, mukhang hindi totoo. Sabihin nyo, Lord, hindi na po ako maiinggit. Sabihin nyo, alam nyo, yan ang pinapakita sa unang pagbasa, yung inggit. Ano ang naging daan nung inggitan na yon? Dahil sa inggit, nagkaroon ng balak na pumatay. Sabihin nyo sa katabi nyo, may balak ako sa iyo. Sabihin nyo, sagutin mo, hindi ka magtatagumpay. Sabihin nyo, di ba? May balak silang patayin. Di ba? Si Jose. Pero hindi sila nagtagumpay. Alam nyo, ang masamang balak, hindi pwedeng manaig at hindi pwedeng magtagumpay. Amen? Pangatlo, ano ang naging papel ni Jose sa lumang tipan? Maganda yung papel ni Jose. Dahil nagkaroon ng tagutom, at si Jose ang naging daan para yung mga nagugutom ay magkaroon ng pagkain kasama na rin ang kanyang mga pamilya na unang nagtangkang siya'y ipapatay. Anong ibig sabihin nito? Hindi pwedeng madaig ang plano ng Diyos. Sabihin nyo, hindi pwedeng madaig ang plano ng Diyos. Sabihin nyo, hindi pwedeng madaig ang plano ng Diyos. Kaya kung may mga kumokontra, no? Huwag tayo mangamba. Kung may mga nararamdaman tayo, huwag tayong mangamba. Hindi pwedeng manaig at matalo ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Amen? Tatlong bagay ang tandaan ninyo, ha? Tatlong L. L. Number 1, let go. Sabihin nyo, let go. Lakasan nyo, let go. Ano man na hindi magiging daan para sa ating kaligtasan, kalimutan na yan. Itapon na yan. Pangalawa, love more. Sabihin nyo, ang naririnig ko, save more. No? Sabihin nyo, love more. Huwag nyong hahayaan ang isang araw, huwag natin hahayaan ang isang araw na hindi natin naipakita yung ating pagmamahal sa Diyos at ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Amen? Amen. Pangatlo, live faithfully. Sabihin nyo, yung live faithfully, mamuhay tayo ngayong araw lang na ito. Huwag natin isipin yung bukas, ngayong araw na ito. At pagsumikapan natin maging tapat araw-araw sa ating Diyos. No? Kaya nga, yung Ebanghelyo, dito paalaala sa atin, no? Na si Jesus paulit-ulit at patuloy tayong inaanyayahan. Huwag natin tanggihan ang kanyang paanyaya na sumunod sa kanya, magtiwala sa kanya, at sundin ang kanyang mga utos. Let go, love more, and live faithfully. Amen.